Hi guys, it's me again. Welcome back to my channel. These are the questions from my closest friends. So, let's go. Ganda ng sing-sing ko. Nakakainis to. Pingay agad. Nag-aayos ako eh. I don't wanna live for Christmas. Question from Red. Bakit from flight stewardess napunta ka sa BPO? I believe, maraming beses na kasi yung na-reject sa pag-a-apply ng FA. Pero pangarap ko talaga yun ever since. Ayun, unfortunately, hindi nga ako nakukuha. Kasi siguro, pangit ako. Pangu ako, gano'n. Kahit gano'n, yung nangyari sa akin, tinry ko yung mga bagay na hindi ko talaga naisip gawin. Like, mag-apply sa call center. Then, ayun, umabot naman ng 5 years. Tumagal ako sa call center ng 5 years. And as long as na nabubuhay ko yung sarili ko, and hindi ako humingi ng tulong sa magulang ko or sa family ko, masaya na ako dun. I'm good with that. Next! Gago ka. From Kai, masaya ka ba ngayon? Madaming haha. Ilan yun? Yeah, of course. Sobrang saya ko. And ngayon ko lang naramdaman yung gantong love. Dahil seryoso, sobrang saya ako ngayon. Kasi ito yung love na gusto ko, na matagal ko nang hinahangad. Iiyak ako, sobra. Hindi ko kaya. Next, from Teen. What's something your younger self needed pero hindi mo na-receive? Until now, dala-dala mo pa din yung feeling na yun. Dahil dyan, teen, hindi ko sasagutin ng English yan. Siguro yung hindi ko nakuha is yung pagpapalaki sa akin ng parents. Sarili kong parents. Like, yung totoong parents ko. Ayun, hindi ko naramdaman yung love sa totoong magulang ko from my dad and from my mom. Hanggat sa lumaki ako. Ayun. Ano nga ulit yung tanong? Next, from JC. Anong gusto mong ma-achieve this coming year sa buhay mo? Thank you for that wonderful question. This year, sana lang, magkaroon ako ng sarili kong family. Next question from Trish. Kailan mo plan magpakasal and magka-baby? Tas may selfie. Actually, matagal ko nang gusto magpakasal talaga. 22 years old pa lang ako, gustong-gusto ko na. So, it actually depends sa partner kung kailan siya ready. At saka same as sa baby. I'm always ready for you. Next! From Nico. Paano nag-start love story nyo? Wag mo na sagutin to. Malalobat na ako. Next vlog. Hoy, saan ko pupunta? Charge ko. Aminin ko ba na fan ka? So, si CJ, nakilala ko siya kasi bakit na nakilala? Kakilala kami ni CJ kasi nag-message siya sa akin sa TikTok. May screenshot ako dito. Papakita ko yung screenshot. May proof ako. Nag-message siya sa TikTok. Tapos, ang sabi niya sa akin, anong address mo? Dadalhan kita ng pagkain. Sabi ko, parang, tagasan ka ba? Ganon. Sabi niya, Singapore. Tapos, di na ako nagparamdam sa kanya kasi parang, syempre, baka mamaya trippings lang or something na nakakatakot. Ang creepy niya sa part na yun. Tapos yung profile picture niya pa sa TikTok, wala. So, talagang anonymous. Next is, meron akong GC na ginawa. Then, pinagsama-sama ko dun yung mga taong nagsusupport sa akin mag-live. So, naging friends ko na sila, ganun. So, minessage ko siya since friends na rin naman kami sa FB. Usap kami sa chat, private message. Doon ko nalaman na fan ko pala siya since 2020, kung totoo. Charot na may message. May mga message naman siya sa akin since 2020. Then yun, pinuntahan niya ako sa Pilipinas. LDR muna kami ng 2 months. First time yun na may ka-LDR ako. Actually, hindi talaga pumapayag ng LDR. So, ayun, kaya ako nandito sa Singapore kasi nga ayoko nga ng LDR. From Raf.
Question lang, kailan kayo magpapasakal ni CJ? Papasakal talaga yun, ha? As what I said a while ago, depende sa kanya kasi ako ready na ako ever since. From Justin. Bakit nag-imdik ko? Guys, shout out sa fulfillment. Ano ang disadvantage ng kasamang partner sa ibang bansa? Hindi pwedeng wala. Ang disadvantage lang siguro sa amin kasi siya, matagal na siya dito. Ako, bago pa lang. So, parang 3 months pa lang ako dito and wala pa akong friends. So, kapag may problem ako or pag nade-depress ako, wala akong masabihan ng problema, ganun. Na-depress ako nung 3 months and wala akong malapitan. And that's okay. Siguro part yun ng relasyon talaga. Is kailangan mo talaga mag-sacrifice. From Kuya Rex, next country na pupuntahan. Sana, Korea. Sige, Japan na lang. Gusto ko naman yung sa may snow, love. Mag-iipon kami. From Josh, how do you measure success? Patay ka, English. Shit. I just go. How do you measure? Ano ulit yung tanong? Para sa akin kasi may iba't iba tayong goals. So, para sa akin, pag nakamit mo yung goal mo, success na yun. Diba? Bakit kapag gagaya ng goals ng iba, kung di ka naman magiging masaya dun? So, it's up to you. Hindi mo dapat ginagaya yung ibang success ng iba. Tama ba? Ganun. Ganun yung point ko. So, yeah. Parang, kaya ka naiinggit sa iba kasi gusto mo makuha yung goals nila, yung mga nakamit nila. Which is, di mo naman talaga pangarap yun. So, mind your own business. Next, from Jazz. Is there one thing you regret in your 20s? Siguro ang mariregret ko lang is yung after kong graduate. Yung mindset ko agad is pang asawa. Ganon. So, dahil doon, 22 years old pa lang ako nun. Gusto ko na magpakasal. Gusto ko na ng sariling pamilya. Gusto ko ng sariling bahay. Ganon na agad yung mindset ko. Which is, hindi ko man lang muna in-enjoy yung pagkabata ko. So, na-miss ko yung pumarty, ganon. Tumambay. Hindi ka ba pumaparty? Hindi, pumarty na ako, mga 26 na ako. Ganon. Yun. So, sana, nung 22 pa lang ako, nagpa-party na ako. Tapos, nagda-drugs na ako. Nag-weeds na ako, mga ganon. Nagdadamo ka na. Ganon. Pero, yun, nangyari. Baliktad. Nung kung kailang 26 na ako, tsaka ako ginawa yung mga yun. From Kim, anong una mong na-feel bago ka pumunta ng Singapore to meet your girlfriend now, and what's your plan moving forward? Siyempre masaya. At saka first time kong mag-effort and mag-sacrifice ng ganun. Sobrang saya ako kasi siya talaga yung gusto ko eh. Ganun. And moving forward, syempre, ayun, looking forward naman ako sa kanya. Hindi ko naman siya mamadaliin na, ayun lang, wala na akong sagot. From Leo, what is something you have done that you would never do again? Dami. Yung hinanap ko pa yung mom ko. Then, sumama pa ako sa kanya for a year. Nalipat ako ng school. Then, muntik pa akong di makagraduate. Then, di talaga ako magkasundo ng mom ko that time. So, ayun, bumalik na lang ako ulit sa nagpalaki sa akin, which is yung lola ko. Yun, kasi nag-away lang kami ng mom ko kasi hindi talaga kami magkasundo. Yun lang. Claire, ano yung totoong rason ba't di ka sumipot sa kasal ko noong 2022? And bakit hindi ka na nagparamdam sa akin after nun? Lumayas kasi ako sa lola ko. Yung bahay ni Claire at saka bahay namin is talagang kapitbahay kami and family friend. So, iniwasan ko yun na makita sila sa kasal mo. Kaya hindi ako pumunta. At the same time, nagkataon din na may dental issues ako. That time.
Legit yun. Pakita ko sa yung dentista ko. Pero now, okay na. Okay na kami ng family ko. From Danny, what is the biggest decision you ever made in your life? Ba't sila nag-i-English? Ewan ko ba dyan? Akala siguro ng friends ko nag-English ako. Okay, biggest decision is, eto, dito ako ngayon sa Singapore. And dahil sa sobrang in love ko sa jowa ko, sumama ako sa kanya sa Singapore. And iniwan ko lahat ng trabaho ko sa Pilipinas, yung friends ko, yung family ko, yung lifestyle ko doon, iniwan ko for her. And syempre, no regrets kasi dito ako masaya eh. Sasabi ko talaga na ito na yun. Madalas kami mag-away pero syempre, Madalas. yung OA mo hindi Araw-araw. Nag-away kami ni CJ pero syempre, it's natural. And kasama sa growth. From Shaira, how did you cope up when you moved to Singapore from Philippines, knowing na all of your friends and family are here and considering the big risk of moving to SG? How did you get through it? Na-homesick ka ba? Haba nun. Hi TL. So, anong sinamarize mo na yung buong vlog ko no? As what I said a while ago, na-depress nga ako ng 3 months and sobrang lungkot talaga for me. Kasi syempre first time kong mag-move out ng ganito, ibang bansa, although malapit lang siya sa Pinas. Pero syempre, mahirap talaga kasi kapag, pag malungkot ka, wala kang matakbuhan. And talagang kinaya ko. Talagang walang choice. De, joke lang. Dito talaga na-test yung love ko sa isang tao kasi nga, kung mahal mo talaga, gagawin mo talaga lahat. And syempre na-homesick ako, sobra. Napapasaya niya ako. As in, sobrang, alam mo yun. Can't believe it na may gantong tao na dadating sa buhay ko kahit ganto ako. Grabe, minumura niya ako, guys. So, guys, may gustong magtanong dito. May hihirit pa. If you're given a chance to talk with your younger self, ano sasabihin mo? Kay little Nicole. Nicole. Huwag kang magtitiwala kanino, basta-basta. What is one thing you've been avoiding talking to me about? Pag tinatanong mo ako kung gusto ko umuwi ng Pilipinas, Gusto mo ba umuwi? ayaw nga pag-usapan, di ba? Ba't ko sasabihin sa'yo? Tapos na, sabi ko one last question. So, wala na. Okay, guys, thank you so much for watching. Hindi, kasi dito siya masaya. So, Pero if I can do it for her. Nagawa ko nga ng 3 months ba't di ko kakayanin ng the rest? Ala. wait, paano? Ibang question na, walang follow-up. Wala sa instructions yun. Sige. Kung I can settle na in the Philippines, Edi, do you like to go home? With me, not just you. edi oo naman. Edi ang saya ng Kifi. Ba sa isip mo, naiwan ako kahit na buwan pa lang. Once, nung New Year. Kapon lang yan. Yes, kahapon lang yun. Kasi nag-away kami nung New Year. Nakipag-iwalay siya sa akin. And sabi ko, pag nawala sa akin to, wala na. Siya na lang kasi yung meron ako. So, wala na. Wala pong masayang tanong dyan. Okay guys, thank you so much for watching. And yun lang. Thank you so much sa friends ko na nag-cooperate. Kahit ayaw nila. Pangpalipas sa oras ko lang to. Thank you so much. Bye-bye. Sample.